Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, magmumukbang tayo at ang kakainin natin ngayon ay meat with, ano ba tawag dito sa dahon na to? So ayan, basta siya na yun. Tapos meron tayong meat which is, naihaw na. So guys, kaunti lang yung pagkain natin ngayon kasi ako lang naman yung kakain. Tapos meron din tayong drinks, Sprite, tapos ayan. So, syempre, hindi lang basta-basta mukbang to. May pag-uusapan din tayo. At yun ay about beauty standard ng ating society. So, syempre, yung mga sasabihin ko, opinion ko lang yun. Huwag nyo napansinin. So, kung hindi man nagtugma yung opinion ko sa opinion nyo ay, huwag na talaga. Iba-iba tayo ng opinion about beauty standard or sa kahit anong issue pa yan. So, beauty standard. Ano bang beauty standard? Yun ba yung ano? Dito kasi sa society natin, ang beauty standard like ang ilong, maputi, tapos matangkad, tapos hourglass body. Bakit kasi may beauty standard pa? Pwede namang lahat naman kasi magaganda. Like, ako, ganda-ganda ako sa mga morena. Pero syempre, mahal ko din yung kulay ko. Pati hindi na ako naghahangad doon ng iba pa kasi syempre, ito niyo yung bigay sa aking God. Yung beauty standard, na-apply ko na din sa sarili ko. Like, ang pag-apply ko, sabi ko na, maging perfect para pumasok sa beauty standard ng society. Pero lately, papahin ko lang, pag tinatry mo pumasok sa beauty standard ng iba, hindi mo makukuha yung happiness, yung genuine happiness. Kasi nga, bakit mo ipipilit na pumasok sa beauty standard ng society? Ay maganda ka naman. We're pretty just the way we are. Diba? So guys, about beauty standard. I think yung beauty standard, talaga siya nag-i-exist dito sa society. Oo, napapansin ko siya unti-unti. Like, if you are doon nga sa like fit do sa beauty standard ng ibang tao, ibang-iba yung treatment nila doon nga sa taong pasok sa beauty standard nila at sa taong hindi pasok sa beauty standard nila. Napapansin ko lang yun kasi pansin nyo, talaga pag minsan may nakakasabay kayong like may dalawang babae, tapos yung isa pasok doon sa beauty standard ng ibang tao. Tapos yung isa naman parang hindi nag-fit doon sa kanilang beauty standard. Tapos mapapansin mo talaga na iba yung treatment. Like, bakit ganun? Kaya sa akin, nag-i-exist talaga yung beauty standard. Pero, yung beauty standard na yan, for me, it's not, di talaga siya magandang bagay. Kasi, parang siya yung naglilimit sa tao eh. Like, siya yung nagbibigay ng expectation isang tao. Halimbawa ako, dahil sa beauty standard din, parang nag-expect ako sa sarili ko na dapat ganito ako kaputi, dapat ganito ako ka-sexy, ganito ako ka-perfect. Okay lang naman na parang mag-grow ka. Parang not totally talaga na parang mag-grow ka or gusto mo maging ganun tao kasi gusto mo mag-fit sa beauty standard ng iba. Diba? Kaya, I think, ako, gusto ko mag-fit sa beauty standard ko para sa sarili ko. Hindi sa beauty standard ng ibang tao. Kasi yung iba't iba tayo ng beauty standard. Like, sila, yung ibang tao, siguro yung beauty standard sa kanila, yung matatalino, ganun. Maganda na para sa kanila yon. Tas, pwedeng sa akin, ang maganda naman sa akin ay yung mga tao na may hilig sa mga pakipag-usap about self-growth. Iba-iba tayo ng beauty standard. So, pero, as a 17 years old girl, para talaga sa akin, nag-i-exist yung beauty standard. Pero, hindi ako agree sa beauty standard ha.
Kasi, yun nga, parang, dahil sa beauty standard na yan, parang nila-level tayo. Like, kung fit ka sa beauty standard na yun, ganun din yung treatment sa'yo. Pero kung hindi ka mag-fit dito sa beauty standard na to, like, dito lang din yung treatment to, be. You got it? So, before, I always try talaga na mag-fit sa beauty standard ng ibang tao. So, dati, na-remember ko, parang tumaba ako, tapos, merong, tao na parang, ayaw mo naman tumaba ka. Pero, papansin pa nila, bakit parang tumaba ka na, or gano'n. O ibubuli ka pa. Like, ayaw mo naman tumataba ka, bakit kaya pa yung banggit ng iba? So, yun. Simula nun, parang, diet journey ako. Simula ako magbago. Para lang mag-fit doon sa beauty standard ng iba. Yun yung pagkakamali ko. Pero, now, unti-unti ko na na-realize na hindi ko kailangan mag-fit sa beauty standard ng iba. Kasi nga, lahat ng tao ay magaganda sa sarili-sarili nilang paraan. Kaya, at saka pag nag-try ako na mag-fit doon sa beauty standard ng society, hindi ako magiging masaya kasi lagi kong ipupursue yung gusto ng iba. It's either nagustuhan niyo ako or hindi niyo ako magustuhan, fine. Tuloy ang buhay. Wala namang hindi naman titigil ang ikot ng mundo kung hindi tayo mag-fit sa beauty standard na yan. Pero yung beauty standard na yun, hindi talaga maganda. Diba? Ganyan. Pero wala nag-i-excess na siya. So, ang kailangan lang natin, huwag tayo makasabay doon or ipilit na i-fit yung sarili natin para lang matanggap tayo ng ibang tao. Kasi ang pinakamahalagang bagay, ito yung pinakamahalagang lesson na natutunan ko through the years hanggang 17 ako, na kahit hindi ka magustuhan ng ibang tao, kahit hindi ka fit nga doon sa beauty standard yan, ang pinakamahalaga, mahal mo yung sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo, at tanggap mo yung sarili mo. Kasi, kahit wala yung ibang tao, makakaya mo kahit ano pang pagsubok, at mas madami pang opportunity ang darating sa'yo pag mahal mo yung sarili mo higit sa ibang tao. Sabi nga, it's okay to be selfish than to be selfless. And change for the better and not change for the worse. Nyo na. Ay, laglag pa siya, B. Lumayo na tayo sa topic. Beauty standard lang naman yung pinag-uusapan. Pero, own opinion ko lang din to. About to sa, kasi may nakita akong, meme. So, dun, nakalagay, babaeng tumanggi sa 299 engagement ring at yung isang babae na pasok sa standard nila, beauty standard nila, na pumayag sa 299 engagement ring. So, my opinion about it, grabe yung yung parang pamamaliit nila doon sa isang babae na hindi pasok sa beauty standard nila. Kasi lang, tumanggi ito sa 299 engagement rings. Like, mga babae talaga, iba-iba yan ang preference. So, yung mga dyan, tinarayan, yung mga dyan, yung mga yung mga tao na tingin kung hindi kami pasok sa beauty standard nyo. So, wala na kayo dun
kung gusto namin ng 299 or payag kami sa 299 pesos sa engagement ring or hindi kami payag. Wala na kayo dun kung pumayag kami or hindi kasi lang hindi kami pasok sa beauty standard nyo. Like, what if ako pala ayoko ng 299 pesos tapos hindi ako pasok sa beauty standard ng ibang tao. Tapos, lalaitin na nila ako kasi hindi nga ako pasok sa beauty standard nila. Tapos, sasabihin, ang kapal-kapal ng mukha, tumagi sa 299 pesos. Tapos, ganito. Di ba kakagigil lang. Ako-compare ako dun sa taong pumayag sa 299 engagement ring, pero, pasok sa beauty standard nila. Di ba? Yun nga yung tinutukoy ko kanina. Yung beauty standard, siya yung parang nagle-level na sa katulad naming mga babae or sa ating mga tao. Siya na yung nagle-level. Like, pag pasok ka sa beauty standard ng ganito, ganito din yung sa'yo, respect, ganito din yung treatment sa'yo. Pero pag hindi ka naman pasok, di ba? Yan yung point ko sa beauty standard. Yan yung na-realize ko ngayong 17 years old ako na beauty standard ay talagang doon na nile-level yung or doon na nakasalala yung treatment or respect ng ibang tao. Naiwasan natin yung beauty standard, pagkukumpara sa ibang tao, ganito. Kasi walang magandang idudulot yan sa atin. Like, ang itudulot lang natin nito sa atin, unhappiness, tapos insecurities. Kasi nga, pinagkukumpara na tayo tayo like sa ibang tao. Tumanggi ka sa ganito, tapos ikakumpara ka doon sa tao na pasok sa beauty standard nila. Or pumayag ka sa ganito, tapos ikakumpara ka doon sa tao na Sabagay, ang tao kasi ngayon, iba-iba nga ng opinion. Iba-iba tayo ng takbo ng mindset. Iba-iba tayo ng belief. Kaya, maaaring may mga tao pa rin na hindi nakabase sa beauty standard. So, yun lamang guys. At tapos na din ako. I mean, yung kinakain ko, ang dami pa rin. Ang dami niya, hindi ko maubos. Pero, sana nag-gets niyo yung point ko doon. Kasi hindi ko na siya mag-gets. Tapos, habang nagdadaldal pa ako, kumakain ako. Sana nag-gets niyo yung sinabi ko kahit habang kumakain na nagsasalita. So, guys, thank you po sa panonood. Bye-bye. Hala, sige. Bye-bye.